guys. Woo! Yan, good evening mga kailaw. Ngayon po ay March 17, 1:26 AM. Kung mapapansin nyo po, dito tayo galing before sa Viewscape Nature Park. Yan po yung naging last camping natin. And yung, kung mapapansin nyo, dito rin tayo nagkala or dito tayo naligaw. Not naligaw necessarily, but yung dito yung ruta natin is madilim and hindi tayo nakapag-camping. So, ito yung balak nating puntahan sa mga susunod na camping activity natin. Pupunta natin siya ng mas maaga. Yan. Nakita na naman natin siya. So, yung pinaghintuan natin dati dito is nandito tayo dito. Yan. Ito dito. Yan. Tapos, ang nangyari, di ba hininto kami dito ng motor. Yun yung sinasabi ko may laseng. Tapos, naglakad ako pupunta dito. Ito kasi tulay ito. Yan itong nagtintuto. Tapos bumaba ako. And then pagbaba diretso dito. Lakad. And then ito may tulay na tong dito. So nakarating ako hanggang dito sa may Hayaay na campsite. Ang problema is hindi ako makatawid dito. Merong tulay dito na sinasabi ko na merong bayad. Pero hindi ako nagbayad na nung gabi. So, gusto nila tumawid ako dito, which is gabi na at hindi natin alam kung anong mangyayari. Kung, syempre, di ba, malalim nga yung hindi mo pa kabisado, tapos wala pa nag-guide sa'yo. So, hindi na namin tinuloy. Balik ako dito, tapos dito, nandito hanggang sa makarating ako ulit dito. So, tapos noon, pumunta na kami ng Viewscape. Sa ngayon, ang balak namin is maghanap ng parking lot dito. And then, after that, tatawid tayo ng bangka dito para makapag-camping tayo dito. Sa Triple J. Dito yung Triple J campsite. Sana maging successful yung camping natin. And hopefully, sana makapunta tayo ng maayos. Good evening mga kailaw. Ngayon is April 3. Yan, update ko lang kayo dun sa magiging camping natin. Yung sinasabi natin na camping natin dun sa Daraitan. Not typically Daraitan, pero yun dun nga isa may Triple J na camping site. Sa ngayon, update lang ang laki kasi ng gasolina, ang mahal ng gasolina ngayon, kaya hindi natin muna mapupuntahan yun. Pero okay naman, baka next time natin mapuntahan yung camping site na yun. So ang gagawin natin, on April 7 po, meron pong team building yung sa anak ko, sa kumpanya ng anak ko, and magka-camp daw kami. Kaso hindi kami makapag-camp kasi meron kaming may pasok kami nun. So ang gagawin ko, i-feature na lang natin yung mapupuntahan nating campsite, and then i-share namin yung details nun. Yun, excited na kaming makapag-camp ulit. Sana in the soonest time. Pasensya na kung hindi makapag-camp, pero pipilitin pa rin natin na makapag-camp. Yun, maraming salamat mga kailaw. Suporta lang. Balik tayo ulit. So yan guys, ayan na yung mga naging team building sa trabaho ng anak ko. Nandiyan kami sa Calayo, Batangas. Kung mapapansin nyo, ayan, nag-tent kami, tapos inarkila yung buong vicinity na yan. So, nagluto, and then yan ongoing or going to island hopping kami yan. So, yan yung mga staff ng anak ko. Yan sila. Yan, shoutout pala kay Corinne at kay Chanel. Yan si Corinne. And then, ito yung team ng Izakaya Barbecue House. Ayan naman yung anak namin na si Chanel.
general manager. Ganda na anak ko, no? Yan, Pandacan branch. Ayan yung manager ng Pandacan. And ayan yung mga staff niya, mga nagpapakilala. Ayan, papunta pa rin kami yan dun sa bangka. Yan, nag-enjoy kami dyan. Sobrang enjoy namin dyan sa Island Happy na yan. Bali, 3 bangka yung inarkila. So, ayan yung isang bangka, yung dilaw, yan yata yung para sa amin. Ay, hindi, ayan yung sa, hindi ako magkakamali, Mandaluyong branch. And then, this is for yung family and for Pandacan branch. Ayun yung bangka nila. Tapos yung sa amin, yung kulay dilaw. Yan si Gab, one of the staff na napunta yan dun sa Pandacan. So ayan na, papunta na kami dun sa sa unang destination, which is yung magpapakain ka ng isda. Maganda naman yan. Yan po ko nag-enjoy. So kung mapapansin yung parang nagkakarera yung yung 3 bangka, which is na-enjoy naman namin kasi sobrang kalmado nung dagat. And ayun yung mga isda, kita nyo yung isda. Ayan, yung maglola, si Madam, tsaka si Kinay. Tapos ayan, etong part naman na to, ito naman yung parang sa sandbar. Unfortunately, hindi namin nakita yung sandbar kasi high tide siya. Maganda pala siya pagka umaga daw, sabi. Pagka umaga, maganda daw dyan. Ayan, ay Mandaluyong branch. Shoutout sa inyo. Yan, ang saya nyo. Ang galing. Akala mo talaga. Yan. Tapos, this is the Llano, Caloocan branch. Ayun yung manager dyan, yung asawa ko. Yan, si Mercy. Yan, si Mercy. Yan, si Making, anak namin. Tapos, ito si Saiko, si Joanne, and ito si Manying or Parish, anak din namin yan. Yan. Sarap ng swimming nila, no? Tapos yan naman, ayan na yung buong Isakaya branch, ay Isakaya team. Yan, good afternoon mga kailaw. Ngayon po ay April 16, 2026. Ayan po ako. Ilaw mga to. Mercy. Madamdamin yan. Pupunta tayo ngayon ng Bernabe campsite. So, kasuluyan. Nandito tayo ngayon sa Matiktik Bridge. Tapos, ito daw yung magiging palatandaan bago makapunta doon. Punta muna kayo dito sa Matiktik Bridge. And then sa Waze, i-check nyo ang Bernabe campsite papunta doon. So, i-video na lang natin yung papunta doon mamaya. Pero madali na lang. Waze lang. Sige, kita-kits tayo mamaya. Yan guys, nandito tayo sa Coral Elementary. So, pagka galing kayo Matiktik, ang ipipin nyo sa Waze muna is Coral. Kasi baka maligaw kayo katulad namin. Naligaw, ipapakita ko sa inyo yung video. So, galing Matiktik Bridge, ang gagawin nyo, ipipin nyo yung Coral Elementary School. Ito siya. Yan. So ngayon, pipin ko na yung Bernabe campsite. Guys, make sure pag nakita nyo to, pataas yan sumobra kami, hindi kayo lalagpas ng triple P. Pag nakita nyo to, ito na Bernabe. Yan, dito tayo papasok. Tinapagod ka. Ang hirap ng daan. Yan, so yan. Yan yung daan. Medyo mahirap lang kasi walang mga signage. Kahit sabihin mong naka-Google. Di ko alam. Check natin. Nangamoy yung clutch ko. Hello mga kailaw, nandito tayo ngayon sa Bernabe campsite. Nakarating tayo kanina, medyo sunerte tayo kasi sinundo tayo nung may-ari ng campsite na to. Hindi pa natin natatanong kung anong pangalan ni sir, pero almost half of the way
nasundo nila at nga tayo. Medyo pinanghinaan na kami ng loob kanina. Ayun nga pala, magluluto tayo ngayon ng adobong liempo. Yan, kasama natin si Bob tsaka si Mercy. Tapos, ano pa ba? Yun, ito yung setup namin ngayon. Kung ano yung setup. Yan, tent namin. Yan lang. Yan, tapos titingnan natin kung magkaning rate bukas. Pero as of the moment, siguro mga nasa 7 PM na or 8 PM. Tahimik yung lugar, walang nagpapatugtog. Tapos kami lang kanina, medyo hindi maganda. Pero ayun, pero papakita ko sa inyo kung paano nyo didiskartehan yung camping para pag nagano kayo dito, nag-camping kayo dito. Ayun. So, luto muna ako. Mamaya na lang ulit. Salamat. Yan guys, luto tayo ng adobong liempo. Yan, sarap yan. Ay, baka liempo. Okay. Bob, tabi dyan. Bob. Bob. Ito po si Bob, ang kasama ni Ilaw Moto. Si Baba. Yan. Bob. Okay guys, kung hinahanap nyo si Para, nakita nyo bago yung alaga namin na kasama. Kasi si Para, ayaw magpakagupit ng kuko. Masakit yung masakit sa pagka nakalmot ka niya. Pero one day, tama natin. Pero sa ngayon kasi maliit si Baba. Kaya ayan, nagka-practice ulit kami. Babag ko muna. Sumakot si Baba. Yan guys, meron na tayong pang bonfire para mamayang gabi. Push up no? Yan, may dala tayong lagari. Ganyan lang Tapos mag-iipon tayo niyan. So mamaya, meron tayo libreng bonfire. Ito, bili kayo sa Shopee, ilalagay ko yung link sa baba. Sige, mamaya na lang ulit. So yan guys ang makikita nyo dito. So maganda siya kung mapapansin nyo yan. Ito balsa to ng ng Bernabe. Yan, free siya ngayon na pag walang nakasakay, pwede kayong sumakay dyan. Libre lang naman, walang bayad. So ayan siya.
Tapos ito, di ko magre-rent kayo ng kubo. Maganda dito. Hindi ko alam kung magkano yung kubo dito. Tatanong natin. Maganda yung pwesto. Yan, kung maliit na grupo lang kayo. Siguro mga 4 to 6 people. Maganda dito. Pero kung harkilayin nyo tong isang buo na to, maganda na rin. Kasi yan eh. Ito. Nandiyan ka na agad sa ano. Good to for siguro day tour. Pero pagka overnight kayo, pwede kayo dun sa taas. Pakita natin. So, ano lang tayo? Bernabe campsite. So, good siya. Kung makikita nyo, ito yung setup namin yan. Ayan yung amin. Tapos, dito naman yung sa may-ari. Yan. Tapos yan yung magiging parking nyo. Itong mga kubo nito. Actually, ang ganda ng mga kubo na to. Yan, ito good for ilang tao to. Ito siguro mga kasyo dyan 10 hanggang 12. Dito hanggang 20. Yan. Tapos yun, doon din. Siguro mga 10 rin. Tapos kung maano mo dito, lalo dito sa gitna na to, kung makikita nyo yung view, nandito tayo sa kubo. Yan oh. Ang ganda. Tapos sa kanila rin to. 1.5 lang yan, 1.5 ano mo. Tapos pag walang gumagamit, pwede kayong dyan, tag dito, tambay yan, nakatambay. So yan, kung mapapansin nyo, crowded dun sa kabila. Pero dito sa kanila, wala. Solo nyo, ayan o. Solo nyo yan. O, tingnan nyo, ang dami doon, crowded. Pero dito, sobrang lamig ng tubig guys, sobrang lamig ng tubig. Sa pa, may wifi kayo dito. Naka wifi kayo. May Starlink dito. Yan. May yellow. Lahat meron na. Tas pala, ito yung access kung maliligo kayo sa baba. So ayan na. From dito sa kubo, from sa kubo, ayan na, yan yung access ng baba. Teka, pasyal ko kayo. So ito yung kubo. Ganda. Mag-enjoy kayo dito. Mag-reserve kayo kasi sa ngayon maraming dito marami na nagpapa-reserve kila madam, kila sir. Very accommodating yung mag-asawa. Yan. Eto, access sa baba. Ito yung access sa baba. Yan. Kung pagbaba mo, makikita mo, ito na yung kubo naman sa baba. Not sure kung magkano tong kubo sa baba. Yan. So, ito na yung access natin. Tingnan mo, wala si daddy doon na. Tingnan mo So, ayan na. Ito yung access sa baba. Tapos, ayan. Ito, magkano kaya ito, Labs? Ayan o. Tatanong natin kung magkano mamaya para maano natin. So, ayan. Sipin mo, dyan ka lang magkukubo. Ano masabi mo, Labs? Good. Pari-refresh ka kasi malamig yung tubig. Maganda talaga. Sarap ng tubig yan, malinaw yung tubig, guys. Fresh yan. So, mamaya na lang ulit. Nakakuha tayo ng information. Ito, legit na to. So, ito, punta kayo dito sa Bernabe campsite. So, Riverside Camping and Hanging Cottage. So, ito yung phone number nila. Magpa-reserve kayo kasi marami talagang nagpapa-reserve yan. Yan, sila ma'am and sir. Napakabait, napaka-accommodating. So, meron ditong wifi. 20 pesos per hour. Starlink na yan. And then, itong kubo na to, legit na. Nakuha ko na yung price. 1,000 to. Tapos, ito is 1,500. Tapos, ito is 1,000. So, yung mga kubo naman dito sa baba, ayun na nga. Mga kubo dito, pa-reserve na kayo. Ang daming nagpapa-reserve. Yan, yung mga kubo na yan, 500 pesos each yan. Tapos, yung balsa, yan, 1,500 yan. So, ayun yung magiging view. Yan yung view dito. Yan, ang lilim dito, ang sarap. Yan. So, yung overnight camping dito is, magkano ba? 100 pesos lang yung overnight camping. And then, walang bayad yung motor, walang bayad yung sasakyan ng parking nyo. Tapos, ano pa ba? Yung day tour, 50 pesos. Ano pa?
Day tour 50 pesos. Tapos yung best na kulay blue, yan yung best na ginagamit nila. Ano yan? 50 pesos lang din. So ayun, upload na natin to agad para malaman nyo, para makakuha na kayo ng idea. Sige, game na. Okay, magandang buhay po sa ating lahat. Ako po si Consuela Irene Bernabe. Kami po ang may-ari ng Bernabe Campsite na matatagpuan po natin sa Sitio Coral, Matiktik North sa Garay, Bulacan. Makikita niyo po sa background ko, nandito po yung napakagandang nature natin, ang mga kabundukan, at ang malinis na tubig po ng ilog na galing po ito sa Angat Dam. Kaya mapapansin po natin ang ating pong tubig ay bukod sa malamig ay malinis at napakalinaw po niya, lalo na po sa tuwing umaga. Okay, dito po sa Bernabe Campsite, ito po ay family business namin. Naisip po namin na mag-establish ng ganitong camping site na kung saan po ay pwedeng ma-enjoy ng family ang kanilang bonding together, ang mga barkada get together. So, nakaka-amaze po itong lugar na ito kasi hindi lang po siya camping, kundi pagdating po ng umaga, pwede rin po siyang swimming. At dito po, mas ginandahan po namin yung mga cottages po namin. Mas kakaiba po sa iba pong mga riverside cottages dahil dito po ay overlooking. Kapag dito po kayo nag-rent, meron po tayong rate na 1,500, dalawang table na po siya. 15 to 20 packs po, pwede po dito, nasa ilalim po kayo ng puno at matatanaw din po nyo ang ilog. So, tatlo po itong aming overlooking cottage. Meron kaming small, 1,000. Ito po big, dalawang table, 1,500. So, another one po ay 1,000. Meron po kaming hagdanan dito pababa. Papunta po sa may part po ng riverfront naman po na cottages namin. So, yan po ay 500 lamang. Discounted pa po tayo kapag po mga taga Bulacan ang pumupunta po rito sa aming pong campsite. Dito po sa Bernabe Campsite, hindi lang po ito overlooking cottage na pwede po natin gamitin ng day tour at pwede rin po tayo mag-overnight dito. Meron po kami ipinagmamalaki dito na floating cottage na ito po makikita lang natin sana sa Batangas o somewhere in Sambales. Dito po ay meron kami na floating cottage na 15 to 20 packs. So yung po floating cottage namin ay ayun po siya. So, pwede pong dyan na po kayo kumain. Kung gusto niyo pong dyan na ihaw-ihaw, pwede rin po. So, habang kayo po ay nagpa-float, pwede po kayong tumawid dun sa kabilang parte ng ilog dahil mababaw lang naman din po yung ilog. So, pwedeng mag-swimming habang kumakain at habang po nagbabanding. So, ito naman po yung mga riverside cottages po natin. Ito, murang-mura 500 pesos. For the family na rin po ito. Bawat table po, pwede pong 10 packs, kasya na po dito. So, dito po sa Riverside Cottage ay Yung view. nagmamalaki po talaga natin dito yung view natin, yung nature. Sabi nga kung gusto mong huminga, pumunta ka dito sa Bernabe Campsite sapagkat ang ganda po ng kalikasan dito. Sa mga advanced booking and reservation, pwede po tayong tumawag sa cellphone number 0915-974-5472. Ako na lang po ang hanapin nyo, ang inyong lingkod, Consuela Irene Bernabe. Nagpapasalamat na kayo pong lahat naway makarating sa aming pinagmamalaking lugar, ang Bernabe Campsite Resort. Dito po sa Bernabe Campsite, ini-implement po namin ang isang ordinansa mula po sa Sangguniang Bayan na ang lahat po ng maliligo sa kailugan kailangan po nakasuot po tayo ng life vest sa tuwing tayo po ay pupunta sa ilog at maliligo upang maiwasan po natin ang anumang aksidente ng pagkalunod. Kaya ang pinagmamalaki po namin dito, zero casualties po kami sa anumang aksidente sa loob sa ilog. Ayan po, makikita po natin ang halos lahat po ay naka-life vest habang sila po ay naliligo sa kailugan po ng barangay na Matiktik. Shoutout nga po pala ako sa aming kapitan, Boss Mar Lucas, ang pinakamahusay na kapitan, tinanghal sa Gawad Galing Barangay 2026. Ayan, siya po ang namamahala ng mga kailugan at meron din po siyang mga rescuer, meron po siyang mga health worker
na nakaantabay po sa atin dyan para po sa ligtas na paliligo at pagdako ng mga turista dito po sa ating lugar ng Barangay Luis. Hello po! Hello po, yan. Shoutout po! Yan si Sir! Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high.